the load that we apply to the member is at a definite amount. Halimbawa, this is equal to 10 kips. Okay? So, yung load na in-apply natin ay sakto yung, ano niya, yung amount. Ganon din, okay, that the load is applied simply once. Okay? So, yun po yung tinatawag natin as a simple stress. Okay? So, ang ating ngayong focus ngayon is on the variable stress. Okay? So, when we say variable stress, yung force po na naka-apply dito ay pabago-bago. Okay? Kumbaga kung siya ay dati 10, mamaya pag mineasure mo, it would be 5, naging 15, bumalik sa 5, tapos naging 20. So, nagva-vary yung amount ng load. Okay? Tapos, ibig sabihin nun, ang load ay in-apply mo hindi lang iisang beses, kundi paulit-ulit mo siyang ni-a-apply. Okay? So, ganun po yung difference nilang dalawa. So, example po dito is halimbawa yung sa jackhammer. Okay? So, have you seen po yung jackhammer? So, pag po ginagamit natin yung jackhammer, so ginagamit po natin siya to, ano po, to para basagin yung ating concrete. Okay? So, babasagin natin yung concrete. So, the load that you applied, iba-iba po yung amount na ina-apply mo. And paulit-ulit. So, yun po yung tinatawag natin as the variable stress. Okay? So, when we define these members under variable stress, so, kung i-compare po natin siya doon sa simple stress po natin, this would be more tedious. Okay? So, bakit po mas tedious yung procedure niya on designing? It is because nga, hindi mo alam kung alin ba yung pagbabasehan mo ng load kasi nagva-vary siya. Hindi katulad nung isa na definite yung amount. So, saan mo ba ibabase? Will it be the maximum value, the minimum value, the average value? Wait lang, wait lang. Okay, so to continue, okay, so again, mas tedious yung procedure natin, okay, kasi nga, we do not know kung alin ba yung magiging basihan natin doon sa design. Katulad ng sample ko dito kanina, so that the load is varying, okay, so it's 5, tapos naging 10, mamaya naging 20, bumalik sa 5, bago naging 15, yan, so pabago-bago. Ang tanong ngayon ay, saan mo i-base yung iyong computation, yung design computation mo, okay? Which among those load will be considered, okay? Kaya sabi nga natin, mas medyo tedious yung procedure niya, okay? On the design of this kind of member, okay? Now, so for this variable stress analysis, okay, ang sinasabi natin dito, okay, paano ba nag-vary yung stress na yon, okay? So sabi dito, there will be maximum and minimum value of the stress. Okay? So katulad dun sa sample natin kanina, okay, ang tanong natin ay alin ba doon yung pagbabasehan natin. Okay? So ang kukunin daw natin would be the maximum and the minimum values. Okay? So kahit gaano pa kadami yan, okay, pabago-bago yung value niya, what we are up to is the maximum and the minimum value of the stress. Okay? So yun lagi ang patandaan. Okay? Get the maximum and the minimum value. There will be average or mean stress. So for the mean stress, ang ginagamit po nating subscript is
m. Okay, so this would mean a mean or the average. Okay, so sigma m o kaya ay tau m. Okay, so ibig sabihin nung average from the word itself, you get the maximum, you get the minimum, okay? You add them, then divided by 2. Okay? Yan yun naman lagi yung average. Okay? So, isasama mo, pag kukunin mo maximum plus minimum, then divide by 2. And then, there will be a variable or alternating stress. So, in that case naman, ang ginagamit naman natin na subscript is A. Okay? This is called the alternating or the range stress. So, ito naman, kabaliktaran noon sa mean or average. Kung ano, pinag-add mo, ito naman, maximum minus the minimum, then divide by 2. Okay, ito naman yung para dito. So, yan yung mga gagamitin natin to design these members under variable stresses. Okay, again, maximum and minimum. Tapos, you get the average by adding them, divide 2. And you get the range or alternating by subtraction. Okay, maximum minus minimum divided by 2. Okay, so yun po ang kailangan natin dito. pH diagram ng ating system. So, let's dig deeper. Wait. Okay. So, continue. We have here the types of variable stresses. Okay. So, what are the types of variable stresses? So, we have the first one. You call it the reverse stress. Okay. So, alin yung reverse stress? Pag sinabi po natin na reverse stress, the maximum and the minimum value, they are equal. Okay, maximum stress, minimum stress, equal, only that the minimum is negative in value. Halimbawa, maximum stress is 10 KSI, so ang minimum would be negative 10 KSI. Okay, so yun yung maximum at saka minimum values. Okay? So, yun yung tinatawag natin na reverse stress. Now, considering this po, that the maximum equals negative minimum, then you get sigma m and tau m. Okay? So, what is our equation? Sigma m is sigma maximum plus sigma minimum divided by 2. Okay? Ganun din sa tau natin, tau max is equal to negative tau min. So you get tau m, that would be the sum divided by 2. Okay? So ang gagawin po natin, in place of sigma max, papalitan mo siya ng negative sigma minimum. In term, yun namang tau max natin, papalitan mo siya ng negative tau minimum. Kaya yung equation, ay are po, pinalitan natin ng negative sigma minimum plus your sigma minimum divide 2. Ganon din po dun sa kabila. Okay? Now, negative plus positive, this will yield 0. Okay? So, 0 divided by 2 is 0. So, ganon din po dito. Negative plus positive, tau minimum is equal to 0. Okay? So, with that, yung sigma m po natin at saka yung tau m are both equal to 0 if you have a reverse stress po. So, yan po yung property ng reverse stress. So, tatandaan mo po. Pag reverse stress, the average or the mean is equal to 0. What about po naman the alternating or the range stress? So, alternating general equation, sigma max minus sigma minimum over 2. Okay? So, ganun ulit ang gagawin natin. Doon sa sigma max, papalitan natin siya ng negative sigma minimum. For tau max, papalitan natin siya ng negative tau minimum. Okay? So, pag atin pong sinimplify ito, negative sigma minimum minus sigma minimum, this will yield negative 2. Okay, negative 2, sigma minimum. So, makakancel out po doon sa negative, yung negative 2 at saka yung 2 dito. Kaya, magre-result lang siya sa negative sigma minimum. Right? Ganun din doon sa kabila. Tau A is negative tau minimum. But then, what is negative sigma minimum? This is equal to your sigma maximum. Okay? Sorry po ay equal sa sigma max. Okay? So, ang sigma A pala natin ay equal sa sigma maximum. Okay? So, ito po yun. Same thing, this one.
is equal to your tau max. Okay, so yan ngayon yung property kapag siya ay reverse stress. Okay, so yung nakabox po natin, ito yung property kapag reverse stress. So yung tatandaan natin, the mean or the average is 0 and the alternating or the range equals the maximum value of the stress. Okay? Tapos kapag repeated naman po, okay, kapag repeated, it's either the maximum is 0 or the minimum is 0. Okay? So tau max, tau min, maalin dyan yung 0. Okay, ganun din sa sigma max or sigma minimum. Okay? Maalin dyan ay 0. Ayun po kapag repeated. So, ang ginawa natin dito, we set the minimum to 0. Okay? We set the minimum to 0. So, we have the general equation. Sigma m is maximum plus minimum over 2. In place of this minimum, okay, sigma minimum, we substitute 0. Same thing here. Tau minimum, sinet natin into 0. Okay? So, having this, kung ari ay 0, then the result of sigma m would be sigma maximum divided by 2. Same thing, your tau m po, okay, is would be tau maximum divided by 2. Okay? So, this holds true kapag meron tayong repeated stress po. Okay? In terms of tau A naman, okay, in terms of tau A, ganun din po ulit. Ang equation lang magiging minus. So, in place of sigma minimum and tau minimum, gagawin mo siyang 0. Okay? Kaya rin po ay 0 at saka iyon ay 0. Okay? So, substituting 0 here, you arrive at sigma A is sigma maximum over 2 and tau m is equal to tau max over 2. And you look at these values, they are just the same as this one. Okay? So, ibig sabihin lang po, kapag po siya ay repeated stress, your sigma A is equal to your sigma M. Parehas lang po yung value niya. Equal to the maximum divided by 2. Okay? So, equal din po siya sa tau A, which is equal to tau max divided by 2. Nakuha po ba? So, yun po yung atin na paggagamitin natin yung mga types of stresses na yan. Para po, wag mo laging babalikan doon sa general equation. And the third type is the fluctuating stress, which follows the general equation. Okay? Again, alin lang ang kukunin natin? The maximum and the minimum value. Okay? So, ang M po would be the sum divide 2. Kapag po naman alternating or range, it would be the difference divided by 2. So, paki-add nyo lang po din equation ng tau M. Okay, paki-add nyo po ang tau M. Ganun din po yung tau A. Okay, so same equation lang po dito. Palitan nyo lang po lahat ng tau. Okay, nakuha po, nasundan. Hello. Oh, hindi po si Robert lang ang aking eskwela. Sino pa, nasan pa po yung iba? Yan. Okay. So, those are the types of variable stresses. Okay, now, how do we design this type of members? Okay, so to design the members po, we have the two equations to be used. So, yung design stress po natin ay pipili lang tayo between these two stresses or these two equations. Okay, so kakalimutan muna natin dito yung equation natin ng sigma D, okay, at saka yung tau D. Okay, so wala muna tayong sigma D at saka tau D dito. Okay, so hindi ito yung ating gagamitin. Okay, so for the design stress, ano ang gagamitin natin? We will be using the Soderberg equation. At ang isa po ay ang tinatawag natin na Goodman equation. Okay? So, dun sa ating area ng design stress, yan ang ilalagay nyo. It's either the Soderberg o kaya ay yung Goodman. Okay? Pipiliin mo lang kung alin doon sa dalawa.
Paano po malalaman kung alin yung pipiliin? Okay? Yan po yung gagamitin natin dahil variable stress. Okay? Hindi yung usual na design stress content. Paano malalaman kung alin sa dalawa ang pipiliin? Una, Soderberg po, it is recommended for ductile materials only. So, pag nakita mo po, it is made up of a ductile material, then you use the Soderberg equation. Okay? Kung makita mo naman po na siya ay brittle, kung siya naman po ay makita mo na brittle material, then you use the Goodman equation. Okay? So, yun po ang pagpipilian nyo. Soderberg kung ductile. Okay? Goodman kung brittle. Okay? So, yun po ang ilalagay mo doon sa design stress mo po. Okay? Maliwanag. Tapos, for the Soderberg equation, you have this two. Okay? Dalawang form ng Soderberg. One is in terms of sigma, and then the other one is in terms of tau. Okay? So, dalawa pong form. Ngayon, pipiliin mo lang din kung alin sa dalawa yung iyong gagamitin na design stress. Okay? Paano po malalaman? Sigma is to be used if the load is tension, compression, o kaya bending. Okay? Yan yung gagamitin mo, yung sigma. Kapag po naman ang loading is shear or torsion, then ang gagamitin mong equation is in form of tau. Ganun din doon sa Goodman. Yan, ito yung Goodman natin. Aring sigma para sa tension, compression, bending. At ari po ay para sa shear at saka sa torsion. Yun po ang tawag natin. Maliwanag Okay, alam na kung paano siya pipiliin. Saan siya ilalagay? Doon po sa design stress. Okay? Pili ka between Soderberg or Goodman at kung anong form. Kung siya ba ay sigma or tau ang gagamitin. Okay? So, we go to the parameters involved in each of the equation. Okay? So, tingnan natin yung equation ng dalawa at tingnan yung pagkakaiba. Ito po yung sa Soderberg. 1 over Fs equal to sigma m over sigma y plus sigma A over sigma N. So, kung tau naman, ganun din yung format natin. Tau M, tau Y, plus tau A over tau N. So, parang pinaltan lahat lang ng sigma ng tau. Okay? Now, so para madaling matandaan, we have here an acronym. Okay? So, pag yung Soderberg, ang tawag natin dyan, yan yung MyAn. Okay? MyAn. Alin kayong MyAn? Ang titingnan mo dyan, okay, yan ay ginagamit lang natin para madali nating maunawaan yung or masaulo yung equation. Okay? At hindi na kailangan pang i-cheating. Hindi pwede din ang nag-cheating. Okay? So, ang ginagawa dyan, okay, para binibigyan na ng mga acronym para alam mo yung equation. Ano yun? M-Y-A-N. Kaya MyAn. Okay? Yan. So, we have here, okay, kapag naman po dito sa isa, sa Goodman, okay, ari yung Goodman. O, ano naman yan? Yan yung new one. M-U-A-N. Okay, mu 1 naman ito. Okay, ito yun, M-U-A-N. So, kung mapapansin mo, ang pinagkaiba lang po ng Soderberg and the Goodman equation ay dito sa ilalim na yon, MyAn, mu1. Dito lamang, yung pangalawa. Okay? Yung isa is based on the yield. Okay? At ito naman kabila, okay, aray yung sa yield. Kasi nga siya ay for ductile material, Soderberg. At ang Goodman for brittle as the basis of design, kaya sigma U at tau U ang ginagamit natin. Nakuha po. So, yun lang ang pinagkaiba ng dalawang equation. Okay? Now, let us go doon sa components ng ating equation. Okay?
So, here are the components. Okay, so ang gagawin natin, iisa-isahin mo muna yung components bago mo i-substitute to this Thunderbird or Goodman. Okay, una, we have here the factor of safety. Saan ko po mapukunin yung factor of safety? If this is not given, again, we use table 1.1. Doon pa rin po ang gagawin. Okay, pag hindi given. Okay? So, yun po ang factor of safety. Yung sigma yun naman, saan po kukunin? Sa table. Given the material. Kung siya naman po ay ductile, so sigma y po yan. So, sa table din po kukuhanin. Okay? Given the material. And then, ito pong tau u. What is the value of this tau u? You need to solve for tau u. Ano nga ang value na rin tau u? Oh, anyone, taas ang kamay. Ano ang value ng tau u? Yes, James. 0.75. Again, paulit anak at hindi ko marinig din eh. 8.2. James. Di ba alin? Pag ginawin natin yan. Hello. Oh, 0.75 of anong sigma are? Lumabas H2. 0.75 sigma u o sigma y? Evaluate this using your word ng Oh, compressor. 0.75 of sigma u. Tama, yun yung tau u. What about yung tau y? Taas uli ang kamay. Yes, Vincent. 0.6 sigma y po. Okay, tama. That would be 0.6 of sigma y. Okay? So, yun po yung tau u at saka yung tau y. Okay? So, alam nyo na kung saan kukuhanin. So, it is dependent on the value of sigma u and sigma y. Okay? Next would be, ito namang nasa ilalim, yung sigma n at saka po yung tau n. Okay? So, the value of your sigma n and your tau n, okay, ang tawag po dito sa dalawang ito, this is your endurance strength. Okay? Endurance strength ang tawag. Okay? Endurance strength yung sigma n, ang tau n is endurance strength in shear. Dadagdagan mo lang ng in shear. And these two, okay, these two, they are dependent on what we call life. Okay? So, dependent siya doon sa life ng material. Okay? So, yung life po, they are classified into two. Okay? Ang una, yung tinatawag natin as the indefinite life at ang pangalawa is a definite life. Okay? So, indefinite meaning that the structure or the machine member can be used, okay, na wala ng hangganan. Okay? Kumbaga, hindi mo na kinoconsider yung kanyang useful life. Okay? Kumbaga, yun yung assumption natin. Magagamit mo siya all throughout. Okay? Yun po yung indefinite. Kapag po naman definite life, may hangganan lamang. Okay? And usually, kapag po definite life, it is given in the number of cycles. Hindi po katulad ng sa tao that the life po is in terms of the number of years. Okay? So, dito po, it would be in the number of cycles or number of repetitions. Okay? So, pag may binigay po sa problem as to the number of cycles or number of repetitions, it's an indicator po that you will be designing based on the definite life. Okay? So, yun po yung ano natin. Okay? Yun po yung para makuha natin yung sigma n at tau n. Now, so you have here the set of equations. Okay? Ito po. Endurance strength. Okay? So, yan po yung dalawa. Basis of life, indefinite and definite life. Now, so you have here the set of equations na gagamitin mo to solve for your sigma n or tau n. Okay? So, ito pong unang set. These are for indefinite life basis. Okay? At ito naman pong set na to for a definite life. Again, malalaman mo po kapag siya definite life if you are given the number of cycles or the number of repetitions. Okay? Yan. So, see the equations involved po for your sigma n and tau n. Okay? So, it all depends on the type of loading. Okay? So, ito po is action.
when you say axial po, that would be tension, okay, o kaya po ay compression, okay? So ito po yung gagamitin mong equation for sigma n if the load is axial, okay? So sigma n is 0.8 sigma prime n times the surface factor. So same lang din po yan sa equation nung sa bending. Parehas na parehas po sila. But then if you have the rotating bending, when we say rotating bending, it's a combination of bending and torsion. Okay? So ang equation po natin is 0.8 sigma prime n surface factor. May nadagdag lang tayo na size factor. Okay? And kapag po torsion, yun lang po yung equation for tau. So tau n is 0.6 sigma prime n surface factor times size factor. Halos parehas din po nitong equation. Sa halip na 0.8 po, 0.6 po yung ginamit po natin. Okay? So pipili ka lang po dito, depende sa type po ng load. Okay? Kung axial ba siya, bending, rotating bending, or torsion. Okay? Kapag definite life basis, ito naman po yung set of equations natin. So, try to compare po. You try to compare the equations for indefinite life versus that of a definite life. Okay? Compare mo, axial to axial, bending to bending, rotating bending, torsion to torsion. Ano po yung nakita nyong pagkakaiba? O, taas po ang kamay. Anong pagkakaiba nung dalawang set ng equation? Wala ka pong nakikitang pagkakaiba. Naka-prime po yung sa indefinite life, tapos yung sa definite po ay hindi po naka-prime. Okay, so yun yung pagkakaiba po nilang dalawa. Tama si Vincent. Okay, so ito, okay, ang ginamit dito is sigma prime n. Okay, dito naman, ang ginamit is sigma n1. Yun lang po ang pinagkaiba nila. And everything na po ay pareha. So, ari po lahat ay sigma prime n at ari po lahat ay sigma n1. Yun lang yung napalitan. Okay? Yan. So, ano po yung mga parameters na yan para ma-solve mo po ang sigma n at tau n? Okay? So, we start with sigma prime n. Ari muna po tayo. So, ang sigma prime n, ang tawag po natin sa kanya is endurance limit. Okay? Magkaiba po yon. Yung walang prime, ang tawag ay endurance strength. Okay? Kapag may prime po, ang tawag ay endurance limit. Okay? And this endurance limit, that is dependent on the type of material. Okay? It's either a wrought iron, a cast steel, cast iron, or nodular. Paano po nalalaman yung type ng material na yan? So, titingnan mo lang po doon sa table. Halimbawa po ay yung ganyan. Halimbawa yung table 87. Yan. Tulad po ng table 87, may nakalagay doon na wrought steel. So, ibig sabihin, yung mga nasa ilalim na yan, these are all wrought steel. Okay? Pero, there are those tables naman na walang nakalagay. Katulad po niyan. Okay? Wala po nakalagay. So, ano po ang gagawin kapag gano'n? If these are indicated, okay, then you make use of this. Okay? Kung anong category siya. Okay? Kasi pag wrought iron, pag cast steel, you use 0.4 of sigma U. For cast iron, 0.35 of sigma U. For nodular, 0.4 of sigma U. For normalized, 0.33 of sigma U. Okay? Kapag wrought iron po, it is dependent on the BHN values. BHN is Brinell hardness number. Okay? So, if BHN is less than 400, you use 0.5 of sigma U. But if it's greater than 400, it's 0.4 of sigma. Okay? So, ang una mong titingnan would be the material class. Okay? Tapos, sundin mo lang yung equation na to obtain the endurance limit.
Okay, pero halimbawa, katulad nga po nito, kilogram per yan, cell. ari po sa table 88, wala naman po nakalagay kung anong material class siya. Okay, basta nakalagay lang is the AISI number. So if that is the case, ang gagawin mo na lang, you look for the BHN value. Okay, you classify according to the BHN. Okay, yan ay kung walang classification. Okay, so according to the BHN, you look for the BHN value just like this one. Okay, and then you decide, okay, if it is less than or greater than 400. Okay, so if it's less than 400, ari yung susundin natin. You use 0.5 of sigma u. If it's greater than 400, you use 0.4 of sigma u. Okay? Ano pa po ang isa? Paano naman po kapag walang BHN na available? Okay? Walang material class, walang BHN value, anong gagawin? You assume to use 0.4 of sigma u. Okay, why 0.4 of sigma u? Kasi siya po yung pinakamalimit na ginamit dito sa lahat ng material classes. Okay, almost all po ay nagpo-fall under 0.4 of sigma. Naintindihan ka po? Okay, so wala pong dahilan para hindi mo ma-solve yung endurance limit. Okay, una is true material class. Pag wala yon, through the BHN. Pag wala pa din yung BHN, ano ang gagamitin? You use 0.4 of sigma u. Maliwanag? Okay. Since tatlo na yung nasagot, that's 61. Okay, you have another equation here. This is 0.25 of BHN. That is if less than 400. But then, this equation po, i-reserve mo na lang yan if walang available na value ng sigma u. Kumbaga, secondary lang yan. Okay? Better to use the first one, 0.5 of sigma u rather than 0.25 of the BHN. Again, secondary mo na lang. Okay? Yun ay kapag walang value ng sigma u na available. Okay? Because not at all times the BHN is given. Okay? So, yan po yung gagamitin mong equation to solve for this sigma prime n. Okay? So, yung mga sigma prime n na yan, yan po yung gagamitin natin. Okay? We go to the surface factor naman. Okay? So, alin po naman yung surface factor? Saan ko po yun makikita? You use figure AF5. Okay? So, dun sa design tables po, you look for figure AF5. Yan. Okay? Tingnan po yung figure AF5. So, paano po kukunin dyan yung surface factor natin? So, the surface factor is dependent on your sigma u. Okay? So, on the x-axis, you have there your sigma u. Okay? So, this is in PSI. So, usually, yung nasa table natin is in KSI. So, multiply by 1,000. Okay? And then, sunod, dito po sa loob, maraming mga curve po na nakalagay dyan, which defines the type of surface. Okay, so the first one is mirror polished. Ibig sabihin, yung surface niya sobrang kinis, parang dun sa mirror. Okay, ang kasunod is ground polish, tapos machine, and then so on. So, to determine the surface factor, ang gagawin mo lang, dapat alam mo yung sigma u, tapos dadalhin mo sa particular na curve as to the surface, tapos ilalagay mo lang o i-project mo lang to the left, okay, dito sa percentage of endurance limit, at ito po yung surface factor niya. Halimbawa po, 100 PSI, okay, 100 KSI, okay, sigma u is 100 KSI, then mirror polish, okay, so anong gagawin? 100 KSI, tapos dadalhin mo doon sa mirror polish, so you have your D point, okay, so ano yung point, tapos i-read mo po dito sa kaliwa, okay, so ano po nakalagay? 100%. So in that case po, you use, ang isa-substitute po natin would be the decimal equivalent, okay, so ano po yun? 100% is equal to 1. So the surface factor is equal to 1. Okay? Halimbawa po, sample, 110. Okay? So, you have there 110 KSI and then ground polish. Ano po ang surface factor?
Ulit, 110 KSI, tapos Yan. ground So, paano polish. kita i-analyze? What is the surface factor? Lagi po doon sa chat box natin. Anong sagot? Compressor para sa ay tumakbo, there will be losses on this part. John is 0.9, Robert 0.9, Vincent, you have their 0.9. O yung iba, nasaan? Tulog. Mas malaki ang value niyan. Kim, 0.9. O yung So, iba, this analysis, makukuha natin, ang dito natin na actual motor power is yan. So, the value, makikita natin is 90%. So, sabi ko nga, you use the decimal equivalent. So, kung ating isa-substitute doon is 0.9. Okay? Or 90%. 0.9. Okay? So, what if naman po, hindi binigay ang type ng surface? Okay? Pag wala pong binigay ng type ng surface, ari po ang assume natin. Okay? Assume machine. Okay? So, yun po ang assumption. It is machine. Okay? So, pag walang type ng surface, ari po yung ating kukunin. And do not worry also as to, baka mali, mamaya yung reading ko, baka mga 0.82, yung pala, ang kanya is 0.83, okay? So, yung ating discrepancy in the value, of course, the computed value would be different, but ang ating namang answer palagi is the standard size, which is usually higher. Okay? So, magpaparehas din po sila on the standard size po natin. Okay? So, again, your figure AF5, this is to be used for the surface factor. Okay? So, dun po natin kukuhanin. Okay? Now, for rotating, bending, at torsion, meron pa po siyang kasunod, may ginamit na size factor. Yung dalawa po, wala po siyang size factor. Pero dun po sa torsion at rotating bending, there is a size factor na nabanggit. Okay? So, ano po ang gagamitin natin na size factor? So, for the size factor, you use 0.85. Okay? So, yan po yung gagamitin natin. 0.85. So, initially, you will be using this value. Ano po ang ibig sabihin ng size factor na yun? So, this size factor would mean that you are anticipating that the dimension na masusolve mo or makukuha mo is on the range of 0.5 up to 2 inches. Okay? Ano po yun? Yan. Okay? So, first assumption is to use a size factor of 0.85. So, ina-assume po natin that the size range, yung ating dimension na makukuha would be on this size range, 0.5 up to 2 inches. So, when you have your answer and it falls under this range, ibig sabihin, tama po yung nakuha mong sagot. Okay? Kasi tama yung size factor na ginamit mo. Pero kung initially ito yung ginamit mo, 0.85, and your answer for the dimension happens to be greater than 2. So wala na po dito sa range po na yon. Ibig sabihin, mali yung size factor na ginamit mo and you need to recompute. Okay? You need to recompute. So pag nag-recompute ka po, babalikan mo po yung equation po ng sigma n or tau n, and this size factor, papalitan mo siya ng 1. Okay? So, gagawin mo siyang 1. Sa halip na 0.85, gagawin mo po siyang 1. Okay? At kung ano po yung makuha mong sagot, using that size factor of 1, that will be your final answer. Okay? So, yun po yung gamit ng size factor. Kung mayroong mga nagtatanong, pwede ka po ako magsimula na kaagad ng size factor ay 1. Okay? Pwede ka po doon ako agad mag-start sa size factor na 1. Hindi po. Okay? Ang sagot po doon ay hindi po. Okay? Ang kailangan po, ang size factor na initial mong gagamitin is 0.85. Okay? Baka po kasi may makita kayo mga reviewer and it makes use of the size factor equal to 1. Okay? So, yun po ay ginawa nila dahil they have initially solved for 0.85 and meron pong recomputation na mangyayari. So, to prevent them from writing the recomputation, start na po sila sa size factor na 1. Okay? Kaya ang dapat po, sabi nga natin, lagi din ka po mag-start. And let me see yung recomputation ko na ginawa mo using a size factor of 1.
Maliwanag na po yun. So, wala po tayong shortcut na ari agad ang iyong sisimulan. Lagi po dito sa 0.85. Okay? So, yun po yung mga parameters na gagamitin mo to solve for your endurance limit, endurance strength, sigma n or tau. Your P2. Okay? So, ay po lang is for the indefinite life basis. Paano po kapag definite life? The same lang din naman po yung parameter except yung sigma n1. Okay? So, how do you solve for this sigma n1? Okay? So, iba po yan. Di na siya ginamit natin sa indefinite life na endurance limit or sigma prime n. You need to solve po for the sigma n1. This is the endurance strength po for a definite life basis. So, what is sigma n1? This is po yung equations to obtain your sigma n1. So, this is the first equation. Okay, ari po yung unang equation. At ari po yung pangalawa. D over L natin is 0.85. Okay. Yan. So, sigma n1 is the antilog of the quantity. Okay, log of 0.8 sigma prime n squared, okay, over sigma prime n minus 1/3 log of 0.9 sigma u over sigma prime n log of NC. Okay? So, yung ari po, okay, yung NC po, that pertains to the number of cycles. Okay? Kung ang given po ay number of repetitions, the same lang po silang dalawa. Okay? So, yung NC, number of cycles or number of repetitions, the same lang po yun. Okay? So, yun po yung indicator natin that you will be designing based on the definite life basis. Okay? Sigma U, okay, ultimate strength. Ari pong sigma prime n is your endurance limit. So, yung mga ginamit po natin kanina dito sa indefinite life on how you obtain the sigma prime n, yun po ay gagamitin mo rin to solve for your sigma n1. Kasi it is a function of the sigma prime n din po. Okay? So, ang uunahin mo po dyan, ito pong nasa loob po ng parenthesis. We try to simplify muna po itong nasa loob, then have the antilog of it. Okay, antilog po meaning inverse log o kaya po naman ay shift log. So, i-try nyo na lang po sa inyo po mga calculators on how you can come up with the solution for this equation. Okay, kasi iba-iba po yung calculators natin. Minsan, you need muna to have the antilog of the, ito po nasa loob na to na term, okay? O kaya naman po, kunin mo na yung answer nito bago mag-antilog. Okay? So, you try po on your calculators. Okay? And then, the other equation naman po, sigma n1 is equal to sigma prime n times 10 to the 6 over nc raised to 0.09. Okay? So, this is our equation. And both will give us sigma n1. So, ang tanong ngayon is, alin po sa dalawa yung gagamitin? Okay? Dalawa po yung equation for sigma n1. Alin po sa dalawa yung aking gagamitin? Okay? Wait lang po. So, you have there yung alin sa dalawa. Is it equation 1 or yung equation 2? Siyempre, pag pinamili tayo, dito tayo sa equation 2 kasi yun yung mas maikli. Pero, wala po tayong choice, kundi you solve both equation. Okay? You have to solve both equation and whichever is lower in value, that is to be used. Okay? So, titignan mo, ano ba sagot dito sa 1? Ano ba yung sagot dito sa 2? Okay? Whichever is lower, between these two sigma n1, then that is to be used dito sa equation natin ng sigma n. Yun po yung isa-substitute natin dito. Whichever is lower po. Okay? Yun po ang gagamitin dito for a definite life basis. Okay? Nasundan ka po. Meron binigay na peso 1 to 4. So, we have balikan ko po yung equation. Yan. So, meron na po tayong sigma n and tau n. So, ganun mo po siya hahanapin. Okay? So, ang nawawala lang na po natin is sigma m, sigma a,
tau M, at saka po tau A. Binigyan mo tayo ng Okay? superheating Sigma value M, na sigma A, tau M, and tau A. superheating value ng 8 degrees Celsius. Okay. ibig sabihin, So, from how this do you point, obtain papunta po kay sigma 1 M, sigma A, tau M, and tau N? Again, yung Ito, M po would mean the mean or the average stress, at yung A naman po is the alternating stress. Okay? So, when we say mean, it would be the sum divided by 2. At ito naman po alternating, it's the difference divided by 2. Okay? So, gagamitin po natin dito equations of yung induced stresses natin. So, we recall po kapag po siya ay axial, meaning tension or compression, anong equation natin doon? Sigma is equal to force over the area. Okay? Kapag siya naman po ay bending, MC over I. Okay? Kapag torsion, TC over J. Or you can make use of yung na po natin, na derive natin na equation for a solid or a hollow shaft. Okay? So, yun po yung gagamitin dito. Okay? So, katulad po nito, yung sigma M muna po tayo. Okay? At saka yung tau M. Okay? So, sigma M po is maximum plus minimum over 2. So, kung ang ating pong load is axial, okay? Kung axial po siya, meaning tension o kaya po ay compression, okay? Ano po yung equation natin? Okay, so sigma is equal to force over the area. Okay? Yan, ari po yun. Sigma is equal to force over the area. So if I want the maximum value, papalitan ko lang po yung force. Okay? Sigma maximum, ay di ang pipiliin ko po is the maximum force applied. Okay? So F max over area. Kung minimum naman po, sigma minimum, it would be F minimum divided by the area. So sabi ko nga po kanina, ang kino-consider po natin dito is the maximum stress and the minimum stress. To come up with the maximum stress, you need the maximum force. To come up with the minimum stress, you get the minimum force. Okay? So, ano po yung equation natin? Okay? Paano po kung siya'y bending? So, you look at the equation for the flexural. Okay? So, sa flexural po, anong equation natin? MC over I. Okay? So, MC divided by I. Okay? So, MC over I. So, asan mo po ngayon i-apply yung maximum at minimum? So, halimbawa, gusto ko ay maximum flexural stress. So, alin ang papalitan ko? Ano pong M na yun? Gagawin mong M max. Kung gusto mo naman po ay minimum flexural stress, so ang gagamitin mo dito ay M minimum. Okay? So, kukunin mo ang minimum value of the moment. So, dun mo lang siya i-apply sa force at saka sa M, yung maximum tsaka yung minimum value. Okay? So, you get the sum of the two divided by 2, you'll obtain the mean or the average stress. Okay? Kapag po naman tau M, ay yung tau M naman po, it would be tau max. Okay? So, ano po ay tau max? Pakipalitan. Tau max plus tau minimum divided by 2. Okay? That gives us yung tau M. But then, what is the equation of your tau max at saka tau min? Yung tau po, manggagaling sa torsion. Okay? So, yung tau max po, yung sa torsion equation, is TC over J. Okay? T max to obtain sigma max, T minimum to obtain tau minimum. Okay? This is tau max. And this is tau minimum. Okay? So, TC over J. Nakuha po. Oh, pwede mo po aring paltan kung siya ay solid shaft. Okay? Di po ba na-establish na natin yun, na-derive na natin. Kapag solid, coming from TC over J, naging equation natin is 16T over pi d cube. Okay? So, ang mangyayari, magiging 16T max over pi d cube. Okay? At din naman ay 16 T minimum divided by pi d. Okay? So, yun ang pwede natin ipalit. At kaysa dito sa general equation na ito. Kuha pa. Yan. So, yun po yung sa tau M at saka sa tau A. Okay? And then, yun naman po doon sa
Tau A, ari po, alternating or the range stress. So, papalitan mo lang ulit. So, sigma max minus sigma minimum over 2. So, ari po yung sa bending. Okay? Ari po yung sa bending. Yan. Yan po yung sinasabi ko kanina. MC over I. So, ang gagamitin mo is M max kung sigma max ang hanap mo. Okay? Kung sigma minimum naman po, it would be M minimum. So, MC over I. Okay? So, ari po, hindi muna natin isama. Ang ilagay natin yung sa actual. Okay? So, ano yung sa actual? Sigma is equal to force over the area. Okay? So, F over A. Okay? Kung ang kailangan ko ay sigma max, anong equation mo? Okay? Kung ang kailangan mo ay sigma max, then aring F should be F max. Kung ang kailangan mo ay sigma minimum, then this should be F minimum. Okay? So, sa tau naman po, tau A is tau max minus tau min over 2. Again, what is the value of tau max? Ito yung T max, okay, over T max C over J. Ano din po yun? Ano din, okay? Tau max and tau min. You get the difference divided by 2, you'll get your value of tau A. Okay? So, yun din po yun. So, yan po lahat. Okay, pag nakuha mo na po, you have to substitute that to the Soderberg or the Goodman equation. So, isa-substitute mo po siya dyan lahat. So, nasan po yung ating dimension? Okay, nasan po yung kinukuha natin na answer? Nandito po sa sigma M, sigma A, tau M, at tau A. So, this would be in terms of the dimension po. Okay? So, in terms po yan ng dimension, and from there, dyan ka po makakakuha ng dimension mo, say the diameter. Okay? So, you look at yung nagiging answer mo dito, dyan mo ngayon titingnan kung nandun ba siya sa range na 0.5 up to 2. Okay? Yun ay kung gumamit ka ng size factor. Okay? Kung gumamit ka ng size factor, titingnan mo ngayon kung nandun siya sa range na 0.5 up to 2. Okay? Pag nandun siya, ibig sabihin, tama yung sagot mo na yan kasi ang ginamit mo size factor ay 0.85. Okay? Pero, kung ang answer mo dito is higher than 2 or less than 5, 0.5, okay? So, mali po yun. Okay? You need to recompute using a different size factor. So, mababago po aring sigma n o kaya yung tau n. Kasi iba na yung size factor mo na ginamit, ginawa mo ng equal sa 1. Yun po ay kung gumamit ka ng size factor. Pero kung halimbawa, ang loading mo lang naman po is simply ano lang po, actual o kaya bending, wala po yung ginamitan ng size factor. So, kung ano po yung naging answer mo doon, yun na po ay final. Whether it is within the range o wala. Okay? Yun ay kasi hindi ka naman gumamit ng size factor. Okay? Nakuha po. Nasundan po ba? Okay na? We go to this sample problem. Okay? So, pakibasa muna po yung sample problem. Wala akong tuloy.
Okay, so let us have the sample problem. Okay, a shaft made of 4130 steel, WQT 1100 degrees Fahrenheit, is subjected to a variable torque whose maximum value is 4165 pound-inch. And then for a factor of safety equal to 2, you determine diameter if, letter A, the torque is reversed, okay, B, the torque varies from 0 to maximum, and torque varies from 2876 to maximum. So the A, B, and C here pertains to the different types of variable stresses, okay? So the first one, to I, torque is reversed. So you will be recalling here property of a reverse stress, okay? For letter B, torque varies from 0 to a maximum, having a minimum value equal to 0, meaning yan po ay repeated stress. Okay? Di ba ang repeated stress, it's either the maximum or the minimum value is 0. Okay? So, ibig sabihin, ari po ay repeated stress. Okay? Yung letter B po natin. Okay? And then letter C po, torque varies from 2876 pound-inch to the maximum. So, this is the minimum value to the maximum value. So, ari po yung fluctuating. So, these are the three types of variable stresses. Reverse, repeated, and the fluctuating type. Okay? So, let us have the solution for it. Okay? So, given is the torque for 165 pound-inch. So, you convert that into kip-inch by dividing by 1,000. Kaya you come up with 4.165 kip-inch. Okay? For the material specification, you have the code for 130 WQT at 1100 degrees Fahrenheit. So you find value of sigma U, sigma Y. This time, inad mo po yung Brinell hardness number, the BHN. So why is there a need to obtain this BHN value? Kasi gagamitin po natin yan to obtain the endurance limit, yung sigma prime N. Kaya idinadagdag po natin. These are all taken from, I think this is table, not figure. Okay? Table 87, and then you have there the page number. Okay? So for the factor of safety, you have there 2, and that is given. Now, ito yung sinasabi ko kanina na bago. Okay? So, sa design stress ngayon, hindi na po yung sigma D o kaya po yung tau D ang ating gagamitin. Okay? So, hindi na sigma D at tau D. Why? It is because it's a variable stress. Okay? So, kaya dito sa design stress, sabi natin, it's a variable stress. So, pag variable stress, alam natin for the design stress, we will simply be using either the Soderberg or the Goodman. Okay? And then, kasunod niya, this is a ductile material. Okay? 4130 is a ductile material. So, since variable and ductile, we are sure that you will be using the Soderberg equation. Okay? Kasi Soderberg is for a ductile. Okay? Yung Goodman, yun yung para sa brittle. But then, the Soderberg has two equations. One is in form of sigma, the other one is in form of tau. So, alin po sa dalawa yung gagamitin? So, it all depends on the type of load. And since siya po ay torsion, okay, kaya ang ginamit natin ay yung in form of tau. Okay, so yan po yung ating equation. May and in form of tau. 1 over Fs equal to tau m over tau y plus tau a over tau n. So, this is your Soderberg equation. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, all parameters on this equation, hahanapin mo muna before substituting it to this equation. Okay? So, Fs is already given. So, meron na po nitong Fs. Okay? So, meron ng Fs. We go now with tau y. So, how do you obtain value of tau y? It is simply equal to 0.6 of sigma y. So, taken from table 87, we arrive at this value of tau y, 68.4 KSI. So, 0.6 of sigma y. Ang kasunod po nun is this value of tau n. Okay? So, ang tau n po, this is the endurance strength and dependent on the life. Okay? So, pagbalik mo dito sa problem, wala pong mention as to the type of yung life po natin, whether indefinite or definite. Pero the fact na wala pong binigay na number of cycles or number of repetitions, that's an indicator that you are to
design this based on the indefinite life. Kaya ang ginamit po natin ay equation ng tau n for indefinite life. And this is the equation. 0.6 sigma prime n times the surface factor times the size factor. Okay? So, for the surface factor, wala pong binigay na type ng surface. So, you assume machine. So, you use figure AF5. Okay? Figure AF5. And then, kukunin mo ngayon, ano yung value ng sigma U? O, balikan. Sigma U is 127 KSI. Okay? So, you go to 127. So, it's somewhere here. Okay? Malapit dun sa 130. Okay? 127. Tapos, dadalhin mo dun sa type ng surface. So, dito yun sa machine. So, along here, so medyo dito po yung ating point. Tapos, basahin mo po dito sa left side. Okay? Dun sa percentage of endurance limit. So, dito, ano pong sinabi dito? That's approximately 0.82 or 82% taken from figure AF5. Again, you have to include the reference table and the page number for the surface factor. For the size factor, you initially make use of 0.85. Okay? So again, ang gamit nito, we anticipate that the dimension is on this range, 0.5 up to 2 inches. Okay? So yun yung babantayan natin mamaya dun sa answer po natin. Is it within this range? Okay? So, sigma prime n, okay, naman, is 0.5 of sigma u. We use this value since yung BHN niya is 260, which is less than 400. Okay? Kaya ang ginamit ay 0.5 of sigma u. This is the value, 127. So, we arrive at sigma prime n, 63.5. Okay? So, having all of this, you substitute po dito. Okay? So, ito po yung sinubstitute dito. So, we have there tau n is equal to 0.6 sigma prime n surface factor size factor. 0.85. This is 0.82. Sigma prime n is 63.5. And you have there 0.6. You arrive at tau n. Okay? So, ano po yung tau n? Yan. So, meron na po tayo nito. So, ang wala na lang po yung dalawang nasa itaas. Okay? Yung tau m tsaka tau a. And these are all, okay, dependent on the type of variable stress. Okay? So, for letter A, ano sabi? Torque is reversed. Ano yung property if you have a reverse stress? Kapag reverse stress po, okay, according doon sa discussion natin kanina, the mean or the average is equal to 0. Okay? And yung ating alternating or range stress is equal to the maximum. So, pwede mo po yung balikan doon sa lecture natin kanina. Okay? So, ito po yung property if you have a reverse stress. Okay? So, tau m is 0 and tau a is equal to tau maximum. And what is the value of yung tau po natin? For a solid shaft po, equation is 16p over pi d cubed. So, if I want yung tau maximum, okay? So, tau maximum natin is equal to this. Okay? So, ito po yun. 16t over pi d cubed. Yung t po na gagamitin natin dyan would be yung t maximum. Okay? So, t maximum po ang gagamitin. And this is already given. What is t maximum? 4.165 kip inch. So, you have there 16 times this divided by pi d cubed. Okay? So, pag inano po natin siya, pag sinimplify po natin siya, it is in terms of the d cubed. So, 21.2121 d over d cubed. Okay? So, ari po yung tau a. Okay? Ito po yung tau m natin. Ari po yung tau n. Okay? So, lahat po yan ay isa-substitute na natin to the Soderberg equation. So, ari po yun. Okay? Idugtong lang po natin. Okay? So, ari po yung Soderberg equation po natin. Okay? Yan. Okay? So, i-substitute mo po sa lahat. 1, Fs is 2. Yung tau m is 0 over tau y.
Tau A is this over D cube, and this is your tau N. Okay? So, ari po, 0 over a number, this is equal to 0. Okay? So, ma-eliminate na po yun. So, ang matitira na lang would be yung 1/2 at saka ari po. Okay? So, simplifying that, we arrive at this answer. Diameter is 1.17 inches. So you look at our answer, it is within the range of 0.5 up to 2 inches. So ibig sabihin lang po, yung nakuha nating sagot, tama yung size factor na 0.85 na ginamit. Okay? So ibig sabihin, tama yung answer po na ito. Okay? So, converting that to the standard size, that is equivalent to 1 and 1/4. Kaya dito, sabi natin, therefore, you use 1 and 1/4. Okay? Halimbawa po, yung answer mo dito sa diameter turned out to be 2.17. So, kung 2.17 po yan, hindi na po yan pasok sa range po na ito. O, anong ibig sabihin? Mali na po yan. Okay? Ang gagawin mo, babalik ka po doon sa tau N. Okay? Papalitan mo po itong size factor na ito ng 0.85, gagawin mo pong 1. Tapos, i-recompute mo po itong tau N. Ari po ay equal sa 1. Tapos, siya po yung isa-substitute mo ulit dito. Okay? Yan. So, you will have a different answer. At pag nag-recompute ka po, using that size factor of 1, yan na po yung final answer. Hindi mo na po siya kailangan na ilagay pa dito sa titingnan pa kung nasa range na yan. Wala na po. Okay? Kasi recomputation na po yun. Okay? Nasundan ka po. Hello? Yan. Yan po ay sagot lang sa letter A. Okay? Yan po ay kapag ang torque is reverse. So, reverse stress po. Okay? So, meron pa pong letter B at saka letter C. B is repeated and C is yan pong varying. Okay? So, ano lang po yung mababago dito sa B and C? Ang mababago lang po dyan ay dinin na po sa part na to. Okay? Dito po. Pero hanggang tau N po, yung pauna po hanggang tau N, parehas lang po. Okay, ang mababago lang po is the value of tau M and tau A. So, dito po kayo mag-start. Okay? So, ang gawin nyo po, okay, you solve on your own po yung letter B at saka yung letter C. Okay? Tapos, saka po natin i-discuss uli on our next meeting. Okay? I think hanggang alauna lang tayo ngayon. Okay? So, may tanong po ba? Wala. Okay? So, ang ano natin is, you try to solve po B and C without po seeing yung solution po din. Okay? Huwag mo muna pong tingnan. Tingnan nyo po kung makukuha nyo yung tamang sagot for B and C. Okay? Hindi po. I'll stop my presentation na po. And then, since ang MR natin ay in terms of kilogram per second, per second, open po na ating camera and then